Matatakam kayo kapag ito ang iyong niluluto. Isang bago, napakalambot, napakasarap na lutong pandesal ating gagawin. Pwedeng pangbenta, pangbaon sa eskwela, at syempre pang merienda. Tara, simulan na natin. So gagamit tayo dito ng 3 cups of bread flour, isif lang natin. At ito din isa sa mga sekreto para maging smooth at malambot ang ating pandesal. Nag-add tayo ng 2 pinches of bread improver. 1/2 cup brown sugar, 1 teaspoon fine salt, 1 3/4 teaspoon instant dried yeast. At mga mommies, tips lang po, ihiwalay nyo sa pag-add ang salt at saka yeast kasi ang yeast mag-react sa salt natin at may tendency na hindi tutubo or aalsa ang dough natin. Nag-add din tayo ng butter, 1 large egg, at sa reseping ito, gagawa tayo ng pandan flavor na pandesal but may twist tayong gagawin. Gagamit tayo dito ng pure pandan flavor, pandan leaves ang ating gagamitin at saka coconut milk. Mas mapapasarap, mapapa-enhance pa natin ang flavor at mas mapalambot pa natin ang ating pandesal mga mommies. At dito biniblend lang natin and extract na natin ang ating pandan flavor at nag-add tayo ng 1/4 cup of coconut milk at 3/4 cups of coconut milk sa ating flour mixture. I-mix lang natin to form a dough. At para sa kompletong sangkap mga mommies, check nyo lang sa description box below. Dito ininid na natin. Knead for about 10 minutes until smooth and elastic. Medyo matrabaho ang pagninid mga mommies. But tsaga-tsaga lang at very worth it naman kasi ang pure to flavor natin, makakain tayo ng napakasarap, freshly baked na tinapay na pwede nating ihain sa ating pamilya. At dito nag-window test lang tayo para ma-check natin na well-developed ng gluten at well-kneaded ang dough natin. Nag-spread lang tayo ng kunting osetong ball at i-rest natin ito for about 1 hour until double in size. And since gagawa tayo ng buko pandan pandesal, gagamit tayo ng grated young buko at saka buko juice. Naglagay tayo ng 1 cup of buko juice sa ating cooking pot, 1/4 cup of cornstarch, 1/4 cup of all-purpose flour, 1/2 cup of condensed milk at minix lang natin to fully combine. Nag-add tayo ng 1 small size egg and 1/4 teaspoon fine salt. Mix together until well combined. At ito na, ready na ang ating mixture para lutuin. Cook over low to medium heat, stirring constantly para hindi masunog ang ating mixture or ang ating niluluto. After a few minutes, nag-thicken na ang ating mixture, i-add na natin ang ating kinudkod na young buko. This is approximately 1 1/4 cup grated buko at nag-add din tayo ng butter. Mix lang natin para ma-fully combine at iset aside para lumamig. After 1 hour, i-check na natin ang ating dough at umalsa na. Nag-double in size na ito. I-punch lang natin sa center para manak yung air. At i-knead natin ng konti para ma-remove natin ang acid nito. I-divide natin into 4 equal parts and i-shape natin into a log. At dito tinansya lang natin kung gaano kalaking pandesal ang ating gagawin. But for pang negosyo mga mommies, dapat timbangin nyo para pantay-pantay ang laki ng mga pandesal natin. At mga mommies, pagkatapos nating ikat ang ating dough, dapat takpan natin ito para hindi mag-dry. You can cover it with a cling film or clean cloth. Dito naglagay lang tayo ng palaman sa ating dough, mga around 1/2 tablespoon. At iseal natin ang ating dough para hindi aapaw ang palaman. Para sa coating naman, gagamit tayo dito ng breadcrumbs. At biniblend ko lang ating breadcrumbs mga mommies para maging pino. Kasi yung nabibili natin sa grocery store is medyo malalaki ang texture. At ito na, i-rest na natin ito for about 20 to 30 minutes before natin lutuin. Dalawang flavor pala ang gagawin natin dito mga mommies kasi yung anak ko napakahilig talaga sa cheese. So gagawa tayo ng pandan cheese pandesal. Kinukoat lang natin ito ng ating breadcrumbs at gawin natin lahat hanggang sa matapos ating malagyan ang ating mga pandesal. I-rest natin for about 20 to 30 minutes. After 30 minutes, bahagya na siyang tumubo. At dito pinipreheat natin ang ating oven na mga around 10 minutes, 180 degrees. At dito medyo nanibago po tayo sa oven natin mga mommies kasi bagong bili lang ito. Gumagamit kasi ako ng La Hermania na brand for 19 years. And usually pag nagbe-bake ako, ginagamit natin is gas Mark 4 or between 225 to 325 degrees Celsius. So dalawang paraan ang gagawin natin mga mommies sa pagluluto ng pandesal. Para sa mga walang oven, pwede natin gawin ito sa kawali. At para sa isa naman, binibake natin for 18 to 20 minutes, 180 degrees. At sa ating improvised oven naman or sa kawali, binibake natin for 10 minutes over low heat. Low heat lang po mga mommies.
para hindi masunog ang ating niluluto. Dito medyo natusta ang ating mga pandesal kasi na-extend ko ang cooking time. But okay lang yan mga mommies kasi napakasarap naman ng toasted bread. Ito na mga mommies, napakasarap at napaka-soft ng ating buko pandan pandesal. At ito naman ang ating binibake sa oven after 20 minutes. Ang ganda po ng luto. Nagdi-differ talaga sa appearance ang binibake sa oven at binibake sa kawali. Medyo maganda ang pagbibake sa oven kasi makokontrol natin ang init dito. At ito na mga mommies ang ating buko pandan flavor na pandesal. Napakasarap, napaka-soft po at sakto lang talaga ang pagkaluto. Ito na po ang ating bagong flavor, ang buko pandan pandesal na pwede niyong ibenta at syempre pang merienda. At ito na po, sineserve na natin sa aking mga anak ang ating freshly baked na pandesal. Ine-enjoy talaga nila ang dalawang flavor, ang cheese at buko pandan natin. Ayan lang po mga mommies. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe. Bye!